Kung ikaw ay frequent traveler or just a normal traveler guys, no? Isa sa mga kaibigan ng mga nagta-travel ay ang convenience store. Let's see kung ano ba ang itsura ng normal na convenience store dito sa Kuala Lumpur. Tignan nyo naman kung gaano kalalaki yung shrimp sa loob. This is really very innovative. So, nandito tayo ngayon sa CU Convenience Store. So, let's try and check kung ano ba yung mga pwede nating bilhin dito. So, I don't know guys pero ako lagi naman ako nagpupunta ng mga convenience store sa Pilipinas. Pero hindi ko alam kung, or baka mali ako, let me know lang. Meron silang mga crab sticks na binibenta dito. Yes. So normally, of course, mga yogurt available din. So sa Pilipinas, although malakas naman tayo sa Milo, pero I think makikita mo dito sa kanila no na mas binibili yung mga ganitong produkto. Lalong-lalo na pag sa mga nasa convenience stores. Okay? So, wala silang Yakult. Ang tawag sa Yakult nila ay Vitagen. Okay. So, look at this. Mga macaroons no, na individually packed. So, that's a price of 7.49. Chocolate mochi. So meron din silang mga cake na naka individually packed. Mukha siyang masarap. Of course, hindi mawawala ang mga ready to eat no na mga what do you call this one? Pasta. So ito mukha siya masarap po. Spicy shrimp aglio olio spaghetti. And the price is 8.99. So tingnan nyo naman kung gaano kalalaki yung shrimp sa loob. No? For a price only of 8.99, i-multiply nyo lang siya ng 12. So that's the price in peso. So okay, mac and cheese. And they also have mga chicken slice carbonara spaghetti. Okay. So I think another good find here is that meron din sila mga trio meat tofu gimbap. So again, very Korean for a price of 9.99. So they also have their mga rice bowls. Kung di ako nagkakamali, ang presyo nito ay para mga 9.99 din ang price. So that's almost 10 ringgit or in peso is 120 pesos. Okay. They also have their own salad. This is quite complete na no kung by just looking at it. Although wala tayong nakitang presyo kung magkano ba tong salad nila. Okay. So probably pagdating ni wifey, magugustuhan niya itong mga macarons na ito na individually packed. And they also have burgers. So this is a muffin breakfast burger. Makikita niyo guys no, meron silang mga combo. So I think this burger together with the coffee and all is 9.5. Croissant is also widely available for a price of 7.99. So that's what they normally would have. So try natin yan guys, babalikan natin sila. Okay, of course the drink section. Okay, so pretty much
almost the same. Pero yung selection nila guys, medyo leaning towards more on the juices, mga cultured milk, mga flavored drinks, no? And medyo konti lang yung aisle or section na meron ka makikitang soft drinks. I think you also have there the coffee tarik, no? Na Wanda. Okay. So, punta tayo sa ice cream section nila. So, just the same. I think meron na rin tayo nito sa Pilipinas. They have the Kit Kat Pink and Milo Cow. Ang price ng Kit Kat nila is 5.6, so multiplied by 12. So similarly, mukhang ganun din yung price ng Milo nila. Okay. So, I think usong-uso dito guys, no, yung gagawa ka mismo ng sarili mong noodles. So, the way they sell their noodles, may kasama na siyang lagayan, no. So, pack at like this. And yeah, so hindi siya okay, so if you buy it together, so the price of the container is 1.5, and then kung bibili ka ng mismong noodles is around 6.99. Okay, so roughly mga nasa 7 to 8 ringgit kasama na yung lalagyanan. Okay, so pwede mo na nga naman talaga siyang kainin dito. Okay. Mga jelly, no? I think I was able to see this already in the Philippines. Mukhang meron na tayong ganyan. I think this is what I'm referring, no? Sa cognac jelly. Chocolates. Mga chips. Yeah. So, meron din silang mga bread, no? Na nakalagay dito. This is a mini sausage cheek. This is a mini sausage cheek. Or mini Approximately 10 hours later. chicken sausage pizza, no? For a price of 4 ringgit. So, multiplied mo lang siya ng 12. So, that's what you will have. You will also have creamy mango bun. Yeah. Wala siyang price, pero parang lumalabas is mga nasa 3 ringgit siya. Okay. Yeah. So you also have here mga cheese buns, again for a price of $4, 4 ringgit. Salted caramel cream bun. Mapapansin nyo talaga sa mga bansang malapit sa Pilipinas is sobra silang innovative and sobrang daming mga bagong produkto, no? So I think isa sa mga bagay, no, na makikita mo na very innovative dito is itong tinatawag nila na flavored ice. So, yeah, siguro one of these days tatry natin siya. Pero this one is called green grape. So, I don't know kung ang ilalagay lang natin dito ay tubig or kailangan mo ba ng
soda water para makuha natin yung totoong masarap na lasa. So another flavor is blue lemonade. No? So this is really very innovative. Okay. So katulad ng nakikita natin sa ibang bansa, lalo-lalo na sa Korea, meron silang mga coffee no na naka-pouch. And ang kailangan mo na lang is bibili ka na lang ng yelo na merong ice. Okay, so this is black americano. You know, and the price is 5.9. Yeah, the price is 5.9 ringgit. So or mga 6 ringgit. And they have black americano. They have cafe latte. They have the vanilla latte. Double shot sweet americano. And the cold brew americano. Okay? So, try natin if pwede tayong bumili nito. Pag bumili ka ng tatlo, meron kang libreng isa. Okay? Hi, excuse me. Do you have ice and cup for this one? Where can I find it? We make. You will make it here. Okay. So yun. So, kailangan lang natin bumili nito tapos sila na yung magbibigay ng ano. A few moments later. Okay. So, nakalimutan natin magdala ng cash. What? Nakalimutan natin magdala ng credit card. So, balikan na lang natin guys yung pagbili ng kape, no? And saglitin natin yan para makita din natin yung totoong experience ng pagkain or pag-inom, no? Ng mga Korean coffee na sikat na sikat. And dito lang natin siya unang mararanasan sa Kuala Lumpur. Okay, so let's go!